Diyos, walang imposible. Amen. Minsan, feeling natin mahirap ang buhay. But with Him, sa Kanya'y walang imposible. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Come on, let's declare. Walang sabihin mo sa iyong kapatid. Amen. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Oh yes. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Oh yeah. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Amen! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Sabihin mo sa katabi mo, sa tingin mo lang yun. Kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa awitin natin. Walang imposible sa ating Diyos. Oh yes. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapalang tanggapin na. Sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Ano bang hinihiling mo, kapatid? Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Sabihin mo sa sarili mo na ako ay pagpalain. Yes. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y akin na yun. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain. Speak to yourself. Higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Oh yes! Halika na, magtiwala sa Kanya. Amen!
ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Minsan pa, sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Aangat, kapatid! Sinabi ng Diyos na sasagana. Yayaman daw tayo! Kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Malakas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa akin mapupunta. Nalagkaluran, di mo kailangan saan man magpunta. Malakas ang pagpapala ay aking natanggap. Oh yes! Come on! Ang lahat ng nakatanggap ay magsaya sa Panginoon. Amen! Kung naniniwala ka, kapatid, ano pang hinihintay mo? Ibukas mo ang iyong bibig at sabihin mo sa katabi mo, sinabi ng Diyos, aangat, sasagana ang aking buhay! Come on! Come on! Isan pa! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos at sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng mga minsan pa. Sabihin mo sa katabi mo, ipagmalaki mo ngayon pa lang ang angat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos at sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Dumaragat ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sabi na oh yes! Di mo kailangan saan man magpunta. Dumaragat ang pagpapala at aking natanggap. One more time! Dumaragat ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Dahilan ng luran, di mo kailangan saan man magpunta. Dumaragat ang pagpapala, aking kayo naman po, kayo po. Dumaragat ang pagpapala ay parang ang hina. Lakas-lakasan nyo naman po kung naniniwala kayo. Ipagmalaki nyo sa katabi nyo. Pupuntang mula hilagang timog silangan. Minsan pa ha, the best, the best. Pinakamalakas, mas maraming pagpapala. One more time! Lumalakas ang pagpapala. Yayamanin ka na, kapatid! Saan man magpunta. One more time! Malakas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sabi na pupunta. Dagat, kaluan, di mo kailangan saan man magpunta. Malakas ang pagpapala at aking for the last time! Malakas ang pagpapala. Excited na ba?
Salamat, Panginoon. Akin na yun. Hallelujah. 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 Napakasaya magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, hindi lang masaya. Panginoon, nabuhay pa, Lord, ang mga nangatutulog, nangalulungkot, nangalilirang na mga anak mo. Ay, papuri sa iyo, O Diyos. Papuri sa iyo. Malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Kung ika'y naniniwala na yan ay makikita mo na. Makikita mo na, come on. Give your best. Ibigay mo ang pinakamainam na papuri, pagsamba sa Panginoong mong Diyos. Wow! 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 Isa lang po ah. Isa lang po. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Kung minsan di man namin nakikita agad-agad. But then, Lord, ang laging nasa isip mo ay kung ano ang makabubuti sa aming lahat. Ang panalangin ng aming mga puso, Diyos, ay patuloy mo kaming baguhin. Lord, bago ang aming comfort, let our characters, oh God, our characters be molded, oh Lord God. Thank you, Jesus. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Siyong dinggin, aking panalangin. Ang puso ko ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo, yes, sa buhay ko. Diyos, iyong dinggin. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais
dalangin ng bawat anak mo na naririto, O God. Salamat po sa presensya mo, banal na Espiritu. Alam namin, narito ka, O God, sapagkat puspos ang aming puso. Salamat po, O Diyos, na binigyan mo kami ng bagong puso. Pusong malambot, pusong maghandang magpahubog sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, patuloy naming ibinibigay sa iyo ang pusong ito. Lagyan mo po ng bagong pagnanasa. Bigyan mo kami ng bagong desire, Panginoon. Hinahayaan ka naming hubugin mo ang aming buhay upang kami ay maging kawangis mo, Jesus. Sa oras na ito, salamat po sa iyong presensya. Alam kong kumikilos ka sa bawat puso sa umagang ito at wala kang, Panginoong Diyos, lalaktawan. Bawat isa na anak mo na naririto, meron kang inihanda at ibinigay mo na nga nakakaibang pagpapala. At Lord, tinatanggap namin yan. Salamat po sa rumaragasang pagpapala na hindi maabot ng aming isip kung bakit mo ibinibigay sa amin. Salamat po, wala kang katulad na Diyos. Lagi mo nga lamang bihagin ang aming puso, O God, na sa iyo lang kami magtiwala, sa iyo lang kami umasa. Sa umagang ito, binubuksan namin ang aming mga puso, mga isip, mga diwa, mga damdamin. Sakupin mo, O God. Meron kang specific na mensahe sa bawat anak mo. We pray for the Rhema Word of God. We pray that your words, Lord, that we will receive, they will be like smart bombs, Panginoon, that will destroy every stronghold in our hearts. Hindi lamang mga sandata o kutsilyo na magkabilang talas, kundi, Panginoon, bomba. Hallelujah! That will destroy every hardness in our hearts. Every unbelief, every fear, every worry, every limitation in the name of Jesus. Salamat po sa presensya mo. Kasihan mo ang iyong salita sa umagang ito at kasihan mo ang iyong lingkod. Kasihan mo ang bawat puso we are ready to receive today. And we give you praise for the transformation that you are working in our lives this morning. We give you glory, honor, and praises in Jesus' name. Everybody said, Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pwede na po tayong makaupo. Good morning! Meron po ba tayong mga panauhin? Nasaan po ang mga panauhin natin? Yun, glory to God. Welcome to the Rhema Word of God Church. Meron pa tayong panauhin na mga kapatid natin galing sa Isabela. Yan. Tumayo nga kayo, Karen, saka June. Yan. Bagong kasal po sila. Hallelujah. Welcome to Marikina Rhema. Amen. Are you ready for the Word? Ang sarap magpuri, no? Kanina wala pa akong malat, ngayon may malat na ako. Hallelujah. So, good morning po ulit. Maayong buntag. Hallelujah. Naimbang nga bigat yung amin, Apo. Naimbang nga bigat, hindi ho mabuting bigat yon. Amen. So, kung tayo po ay handa na sa ating pag-aaral sa umagang ito, tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral, Becoming More Christ-like. So, tingnan mo nga ang katabi mo kung nagiging kawangis na siya ni Jesus. Wow! Si Pastor Ray, kawangis ni Jesus. Ang gwapo. Hallelujah! Ang sarap magpuri sa Filipino, no? Okay, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians 4:11. Dahil Tagalog tayo ngayon, pero English na lang para maintindihan, Tagalog ko na lang. Amen. Pag si Orly ang nagpipreach, Tagalog ang text, English ang explanation niya.
Ako ngayon ay English, pero Tagalog ang explanation. Okay, let us read. For we who live are always delivered to death. Good news ba yan, Pastora? Good news yan. Amen? For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Amen. Amen. So, ang topic natin sa umagang ito, the last Sundays, tinakil natin yung the journey to holiness. If you want to be Christ-like, you have to live a holy life. And then treasuring God's Word. If you want to grow in Christ, we have to desire the Word of God. Amen? Last Sunday, pinag-usapan natin is possessing an unoffendable heart. Balita ko nung Sunday, maraming tinamaan. Amen? Maraming tinamaan, di ba? Nagpo-post sa Facebook, kung kayo mo ay aking na-offend, patawarin po ninyo ako. Pinatawad nyo na ba? Sabi nung mga kapatid natin, buti na lang, Mamski, hindi ka nagpa-altar call na yung mga na-offend mo, lapitan, o na naka-offend sa'yo, lapitan mo, kundi makakakota ako. Amen. Pero ayaw ng Panginoon na tayo ay na-offend. Because every time we are offended, there is a block to the blessings. Offense is a blessing blocker, sabi natin. Offense will progress into betrayal, betrayal into hatred, hatred into cold love into root of bitterness that will defile many. The most effective weapon of the devil is offense. Nagsisimula sa pagkatisod. At tayo ay hindi natitisod sa mga batong malalaki, kundi sa mga batong maliliit. Amen? Praise the Lord, wala nang matitisurin sa Rhema. Hala, totoo? Sabi sa Bible, sabi? Offense is inevitable. Lagi tayong ma-offend, pero kung lagi tayong magpapatawad, walang puwang ang pagkatisod sa ating buhay. Sa umagang ito, parang nakakatakot yung ating binasa, di ba? Ang pag-aaralan naman natin ay paki-flash mo, the gift of woundedness. Wow! Sa Tagalog, ang kaloob ng pagiging sugatan. Tignan mo nga kung ang iyong katabi ay sugatan at nagdurugo ang puso. May sugat ba? Sugat sa kamay, sa paa? Alam nyo ba na ang pagkakasugat ng ating mga damdamin ay isang kaloob? Kaya sabi ng binasa natin kanina, ano nga yung binasa natin kanina? 2 Corinthians 4:11, for we who live are always delivered to death for Jesus' sake. Hindi nga lamang sugatan, kundi kamatayan. Brothers and sisters, when we got born again, hindi tayo na-born again para guminhawa lang ang buhay. Tayo ay na-born again at merong pumasok na bagong kalikasan sa ating puso. The nature of the Lord Jesus Christ entered us. Amen? And in our soul, God wants to prosper our soul. Amen? To mold us to become like Him. And God is working the death of our sinful nature and the flesh. Pinapatay niya ang lahat ng bagay na hindi kanya. Kaya pinapatay niya ang pagkatisod. Pinapatay niya ang kawalan ng pagtitiwala. Kinapatay niya ang pagtitiwala natin sa ating sarili at pinapayabong niya yung pagtitiwala sa Kanya. Amen? So we are being delivered to death for Jesus' sake. Why? Alam nyo, tayo ay na-born again para ating itanghal ang kalwalhatian ni Jesus dito sa mundo. Buong mundo and everything that it contains, lahat ng bagay sa mundo, lahat ng nilikha, halaman, lahat ng bagay na nakikita natin,
were created by God to showcase the grandeur, ang karangyaan, kadakilaan, magnificence, glory of God's Son, ang ating Panginoong Jesus. Yan ang kaisa-isang layunin ng Diyos sa ating buhay upang mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Ama. Yan ang layunin ni God sa buhay mo. Hindi yung para maging praise leader ka or pastor ka. Sideline lang yon. Way mo yon. Pero ang end goal ay maging kawangis mo si Jesus. So that you will love like Jesus, you will have the faith of Jesus, you will serve like Jesus, you will pray like Jesus, you will walk like Jesus, you will talk like Jesus. You will be powerful as Jesus. Maybe in our lifetime, hindi natin makikita yon. But when you have committed your life to attain that purpose, tutulungan ka tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Okay, so, sabi po sa Hebrews 1:3, in the last days, God sent forth His Son, who, being the brightness of His glory and the express image of His person. Ang Panginoong Jesus, ang express image, siya ang all the magnificence, all the perfection of God is in the Lord Jesus Christ. Amen? Ngayon, every time na nakikita ng Ama ang kanyang anak sa lupa, siya ay sobrang nalulugod. Kung nakikita ng Diyos na ang ating buhay ay nagiging kawangis tayo ni Kristo araw-araw, ang Panginoong Diyos ay nagpapadala ng nagre-release siya ng kapangyarihan. The grace to overcome. Amen? The grace to live holy. The grace to prosper. The grace to triumph. The grace to be victorious. The grace to heal the sick. The grace to pray for the dead. Then, Christ is manifested. Amen po? So, wag nating kalilimutan, kung mag-aaral tayo hanggang 2020 at ang pag-aaralan natin ay becoming more Christ-like, yun lang dapat. Amen? Okay, so, upang yakapin natin ang attitude na ito ng Panginoon, alam niyo po, sa atin, marami tayong mga pangangailangan. Parang pagka ini-examine mo ang sarili mo, halimbawa, ini-examine ko ang sarili ko, ang layo ko pa. Di ba? Kung ito ang puso ko, na-o-offend pa ako. Ito ang puso ni Kristo, ang layo ko pa. Amen? Ngunit dapat hindi tayo ma-discourage because we are on a journey. And we said the journey that we take is perilous. You will find life there, you will find death there, you will find curses there, and you will find blessings. Amen? So, laging, yon. So, sa ating pagdadaanan sa ating Christ-likeness, ang goal ng Panginoong Jesus ay patayin ang ating carnal nature. Alam niyo ang carnal nature? Yung nanghuhusga, yung nagagalit, yung namimintas, yung narereklamo. Amen? Yung walang pananampalataya, yun ang unti-unting pinapatay ng ating Panginoon para yung kanyang buhay ay lalong lulutang sa ating buhay. Amen ba? At isa sa mga ibinigay ng Panginoon na paraan para tayo ay kinisin ay ang pagiging sugatan. Sabi mo, masusugatan ka. Maraming mga Kristiyano na hindi nila na-attain yung fullness or the full stature of Christ in their life. Because once na nasaktan sila, once na na-offend sila, lalo na kung sila ay naglilingkod sa Panginoon, sila ay umaalis. Amen? Sila ay nagagalit. Sila ay nagtatampo, not knowing na ang pagkasugat na yon ay inalaw ng Panginoon sa kanilang buhay dahil merong hinuhubog ang Diyos sa kanilang espiritu. So therefore, our response to woundedness is very important. Sinaktan tayo ng asawa natin, ng anak natin, ng kapitbahay natin. Instead na magalit ka sa kanila, amen? Tanuin mo ang Diyos, Lord, ano ang hinuhubog mo sa aking puso?
Siguro masyado kang mayabang, masyado kang mapagmataas, siguro parang alam mo na lahat. Amen? At lagi dadalhin ka ng Panginoon na lagi kanyang tuturuang magpakumbaba, magpatawad, magmahal. Amen? Okay, so ang woundedness pala ay praise the Lord. Bakit? Ang Panginoong Jesus, nung siya po ay sa Hebrews 5:8, kung tayo ay nasusugatan, nagsasuffer tayo, hindi ba? Nagtitiis tayo. Sabi niyo doon, ang ating Panginoong Jesus, though He was a son, yet He learned obedience by the things which He suffered. Amen? So, kailangan pala ang mga Kristiyano, to be Christ-like, we have to be wounded. Di ba? Because God is using us, God is molding us, just like Jesus, He is teaching us to obey Him. Sa lahat ng pagkakataon ay, sundin natin siya. At ang Panginoong Jesus, nung ibinigay dito ng Panginoon sa atin, ay hindi lamang siya Savior natin. God gave Jesus as a pattern for our lives. God gave Jesus as an example on how to live. At makikita natin, ang Panginoong Jesus ay masyadong maraming tiniis, maraming sugat. Mamaya, alam nyo na kung ano ang ginawa sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang siya sinugatan sa physical, sinugatan siya sa puso. Amen? Lahat, buong katawan niya, buong kaluluwa niya, punong-puno ng sugat. Kung tayo ay magiging katulad niya, dapat din tayo ay marunong mag-respond. Kung paano siya nag-respond sa pagsugat ng ibang tao sa kanya, ganun din dapat ang ating attitude. Dapat i-embrace natin yung pagkasugat na yon. Kaya ang tawag doon is the gift of woundedness. Amen? Amen po. Hallelujah. Bakit? Bakit gusto nang gawin yon ng ating Panginoon sa atin? Okay? Dahil meron siyang layunin. Amen? Nasing tayo ay nasusugatan, ano ba ang ginawa ni Jesus nung siya ay nasugatan? Ano sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. Amen? Immediately, pag kami nagsugat sa atin, ang response agad natin ay magpatawad. Amen? Okay, tingnan natin ang Zechariah 13, verse 6. And one will say, this is the prophet Zechariah foreseeing what the Lord will undergo. Amen? Sabi niya, and one will say to him, what are these wounds between your arms? Then he will say, those with which I was wounded in the house of my friends. Amen? So, ang ating pagkasugat, kadalasan nagmumula hindi sa ibang tao, kundi sa ating mga kaibigan. Kasi hindi naman tayo pwedeng sugatan sa puso ng mga taong baliwala lang sa ating buhay. Amen? Ang taong merong capacity at matindi ang sugat na dinadala sa ating buhay ay yung closest sa atin. Why? Because we are so open to them. We are so trusting. We are so vulnerable. Amen? So, ang pagkasugat is inevitable. Habang tayo ay nabubuhay, lagi tayong masusugatan kasi lagi tayong may mga taong malapit sa ating buhay. Sila ang mas higit na malalim ang sugat. Pumunta kayo sa mga encounters. Pagka nagsalita yung mga bata, yung mga noon sa youth encounter, sino ang nagsugat ng kanilang mga damdamin? Magulang, tatay, nanay, kapatid, kaibigan. Taong pinagkatiwalaan. Ganon din ang Panginoong Jesus. Sino ang sumugat sa ating Panginoong Jesus? Amen? Okay, so pag-aaralan natin yan. Nasusugatan tayo. Bakit inaalaw ng Diyos na masugatan tayo? Bago po tayo pumunta doon, ay gusto ko pong basahin sa inyo yung ilagay nga natin yung kasi ayokong ma-miss yon, yung pagkasugat natin. When we open our hearts to the people closest to us, di ba dahil bukas ang ating loob sa mga taong yan, when we open our hearts to allow woundedness to crown love, is to release God's power in redemption.
Amen? Because the steadfast prayer of a wounded believer holds great sway in the heart of God. Amen? Kung tayo ay nasusugatan at mas pinipili natin na magpatawad, lumimot, amen, at manalangin para sa taong sumugat sa atin, ang Diyos ay nagpapakawala ng kapangyarihan para yung tao na yun na sumugat sa atin ay maligtas. Hindi lang yung maligtas na ma-born again. Hindi. Maraming mga born again Christians that we need to be saved from our own selves. From wrong believing, from unbelief, o kaya from yung mga attitude na hindi maganda, unmerciful. Di ba? Kahit naman Kristiyano na tayo, marami pang hinuhubog ang Diyos sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na every time tayo ay nasusugatan, ang choice natin would be to forgive and to ask for God's mercy. So napakahalaga na importante sa ating pagka nasusugatan tayo na tayo ay magpapatawad at manalangin. Amen? Sapagkat, brothers and sisters, bawat isa sa atin meron tayong area of need. Amen? At ang katugunan lamang sa pangangailangan natin ay ang Panginoong Jesus. Di ba? Di ba? Okay. Doon sa Zechariah 33 verse 6, binasa natin, ang sabi ni Isaiah, ang mga kaibigan ko ang nagbigay sa akin ng sugat. Ngunit kung tayo ay magiging katulad ng Panginoong Jesus, gagamitin niyang sugat na yan para gawin nating weapon. Gawin natin siyang opportunity. Number 1, para malaman natin kung ano pa, what is lacking in the nature of Christ in our life. Pangalawa, para ma-save yung mga tao na nagsumugat sa atin. Amen? Okay, sige. Pumunta po tayo sa Psalm. Okay, number 2. When God allows us to be wounded, He exposes those human boundaries and reveals what we lack of His nature. Pagka daw tayo nasusugatan, kung ikaw ay masyadong prideful na tao at hindi ka nabati, nasusugatan ka, di ba? Ngunit kung ikaw ay humble person, naglilingkod ka sa Panginoon, mapansin ka at hindi, masaya ka pa rin. Hindi ka nasusugatan. Nahubog ka na ni God eh. Because you are not serving people, you are serving God. So whether you are acknowledged or not, it doesn't matter. Indiferente ka. Ngunit kung ikaw ay may pangangailangan, kailangan ako lagi bida, kailangan nasa trend, sentro ako ng atensyon, kailangan ako ang una, ay pagka hindi ginawa yan ng ibang tao sa'yo, sugatan ka. Bakit? Bawat isa sa atin, we have preset limitations, how far we can go in terms of loving, forgiving, and giving. Totoo yon? Totoo ba yon? Bawat isa sa atin, meron tayong naka-preset. Ibig sabihin, bago pa ako pumunta dito sa church, kahit na gaano kagandang exhortation sa giving, ito lang bibigay ko. Yan. Preset. So may nilalagyan natin ng boundary ang Diyos sa buhay natin. Ang patatawarin ko lang, yung hihingi sa akin ng patawad. Boundary yon. Di ba? Ang paglilingkuran ay yung lamang taong pinakikinabangan ko. Di ba? Yun ay mga preset boundaries. Bawat isa sa atin, whether you like it or not, aminin man ninyo o hindi, merong kayo nun. Amen? Hindi ko lubos na mamahalin yung boyfriend ko, yung ano ko ngayon. Kasi mag-set ka ng boundaries kung ikaw ay dalagat, binata. Amen? Pero kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, halimbawa, sa prayer, mag-attend lang ako ng prayer meeting sa hindi na. Di ba? Sorry. Sisipon ako. So, susugatan pala tayo ng Panginoon para malaman natin, gusto niya mag-crossover tayo. Why? Because there is something great that there is something in our lives and in our hearts na hinuhubog ng Panginoon para umangat yung level natin ng ating Christ-likeness.
If we are serious about being Christ-like, we have to go deeper into our hearts kung ano yung mga area ng buhay natin na gustong hubugin ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano, ayaw natin ng topic na ito. Di ba? Ayaw natin, di ba? Ayaw nating nasasaktan. Bakit? That is encoded in our DNA. That when we are hurt, we draw back. Di ba? Pagka tayo ay nasusugatan, anong nangyayari sa ating puso? Tumitigas. Anong nangyayari? Nagsishrink back tayo. Ano ang nangyayari pagka nasusugatan tayo? Nagsashy away tayo doon sa mga tao at mga bagay na nagiging dahilan ng ating pagkasugat. Ang nangyayari, hindi tayo lumalago. Pagka ikaw ay nasugatan at lumayo ka doon sa nagbigay sa iyo ng sugat, instead na kausapin mo when you are offended, ano ang nangyayari? You will abide in the memory of that hurt forever and ever until you die, and that is the root of bitterness. Binigyan ako ng Panginoon para sa mensaheng ito ng nakakatuwang experience. Alam yan ni Paz, witness siya doon. May na-offend akong tao na hindi ko alam. Ay, grabe ang response niya. Umalis sa bahay, nag-alsa balutan. Ako wala naman akong hint man lang na naka-offend pala ako. Kung ano-ano pa yung binili ko, nilambing-lambing ko, pagdating ko doon, bakit umalis ka? Galit ako sa iyo. Ha? Sabi ko, ba't ka nagalit sa akin? Sabi ko, kasi sinabi mong bayad ka na. Ha? I mean, out of the blue, hindi ko maintindihan kung saan siya nagmumula. Na-discover ko. Sinabi ko na rin pala yun sa kanya, na ang binalik ko sa kanya ay nung grade 6 ako, na binigyan niya ako ng pamasahe papunta sa eskwela. Biruin mo, 62 years old na ako this year. Naalala pa niya nung ginawa ko nung grade 6 ako. Sa ilalim pa ng bougainvillea. Shock na shock talaga ako. Ha? Grabe. Kaya hindi siya umuwi sa bahay. Nilambing ko siya ng linambing. Sabi ko, wala akong kaisipan na ganon. Ilibing mo na yan sa limot. Mamamatay ka, 71 ka na. Yung ginawa ko sa'yo nung grade 6 ako, nakatatak pa sa puso mo hanggang ngayon, grade 6 ako noon, ilang taon ako, magsi-62 years na ako, ganyan katindi ang woundedness na tinanggap mo na hindi mo hinaharap. You have to turn the woundedness as weapons for redemption. Paano natin mariredeem? Pagka tayo, ang gusto ng panalangin ng Diyos, mag-prevail sa ating puso ang mercy. Mercy sa mga taong yon. Ako, kung hindi lang ako Kristiyano at hindi lang ako nakahabag sa Kanya, sasabihin ko, ano ba ang babayaran? Ano ba ang dapat kong bayaran sa'yo? Wala naman akong dapat bayaran sa'yo. Pero hindi ko ginawa yun, kasi sugatan nga ang kanyang puso. Amen? O, di ba? Reality yan sa mga cell group. Lagi tayong nasasaktan. Totoo o hindi? Lagi tayong nasasaktan. Minsan nami-misinterpret natin ang sinasabi, ang ikinikilos ng isang tao. Pero tingnan natin, ano ang magbibigay sa atin ng inspirasyon? Sabi niya, when God allows us to be wounded, He exposes those human boundaries that reveal what we lack of His nature. Alam mo, sobra akong nagpupuri sa Panginoon. Yung pinag-aaralan natin, I bet you kayong lahat nagkakaroon ng karanasan. At kung tama ang response mo, hindi lang ako, kasi alam ko ito ay binigay ni Lord sa akin. At hindi lang ako nagkakaroon ng experience, kundi kayo, because the Holy Spirit will always be faithful to minister to us according to the Word of God. Meron pa ba tayong isa dyan? We cannot be Christ-like without being wounded. Ibig sabihin, ikaw ay buhay. Amen? Okay, pumunta po tayo sa Psalm. Si Haring David ay wounded. Tingnan natin, dito sa Psalm 109 verse 21 to 25. But you, O God, the Lord, deal kindly with me for your name's sake.
Because your loving kindness is good, deliver me. Saan daw siya? Tingnan mo si Haring David, tuwing siya ay lalapit sa Panginoon, ano man ang kalagayan ng kanyang puso, lagi niyang ine-exalt ang Diyos. At lagi niyang nire-remind ang Panginoon sa kanyang character. Because you are a loving God. Because of your loving kindness. Because of your power. Because you love me. Because you are good. Hindi basta-basta, Panginoon, sapukin mo na nga yung padala mo nga yung ulan, hindi ganon, tear gas yung mga, hindi ganon, okay? For I am afflicted and needy, and my heart is wounded within me. Amen? I am passing like a shadow when it lengthens. I am shaken off like the locust. Next, my knees are weak from fasting, and my flesh has grown lean, without fatness. I also have become a reproach to them. When they see me, they wag their head. Amen? Bakit? Sabi ni Haring David, alam mo yung sitwasyon na ito, pagbabasahin mo, he was praying for his enemies. Nagpa-fast siya para sa mga tao na nag-wound sa kanya. And yet, instead na magbago sila, lalo pa siyang pinasama. Hindi ba? So, kanino siya humihingi ng deliverance? Sa ating amang Diyos. Sabi niya, my heart is wounded within me. Nakikita ba ninyo ang pusong sugatan? It's not apparent, di ba? You cannot see it on the outside. Pero kung best friend mo yan, asawa mo yan, or anak mo yan, alam mo na wounded sila kasi nagbabago ang countenance ng mukha. Di ba? Amen? O, mahahalata mo. Meron kang discernment, alam mo, nasaktan ko to. Di ba? So, doon mo ngayon ipoprocess. Amen? So, yung mga wounds natin sa puso, they cannot be seen on the outside. Maraming mga tao na magaling magtago ng woundedness. Amen? Nakangiti pa rin. Amen? Pero sa loob nila, hindi mo alam, kumukulo na at yun ay bumabaon ng bumabaon hanggang ito ay nag-ugat na sa kanyang puso. 50 years after, hindi pa niya nakakalimutan. Amen? Okay. Mas masakit ang pagiging sugatan natin kung yung mga tao na yun ay pinagpe-pray pa natin, and yet lalo pa silang lumalala. Okay? Ngayon, tingnan natin ang ating Panginoong Jesus ay ating halimbawa. Paano tayo mag-deal o paano tayo mag-respond sa mga panahon na tayo ay wounded? Saan ba nanggagaling ang ating sugat? Sabi ko nga, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po ba? Tingnan natin ang Isaiah 53, verse 10. Okay. Yan. Bago natin puntahan, ang Panginoong Jesus ay nasugatan. But many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, marred. He seemed hardly human, and from his appearance, one would scarcely know he was a man. Ito yung ating Panginoong Jesus nung siya ay ipako sa krus. Sige, tingnan natin ang Isaiah 53, verse 10. But the Lord was pleased to crush him. Crush. Sa Tagalog ay winasak. Amen? Putting him to grief. Sino ang naglagay ng sugat sa ating Panginoong Jesus? Sino? Ha? Si God. Si God. Amen? Mangyayari ba kay Jesus na siya ipako sa krus na hindi na-allow ng Diyos? Sabi ni Jesus, kung gugustuhin ko lang, sabi niya, sa isang kisap mata, pwede siyang tumawag sa Ama at magpadala ng mga libu-libong warring angels. Pero hindi niya yun ginawa dahil alam niya, yun ang kalooban ng Ama para sa kanya, to be wounded. Sabi niya, but the Lord God was pleased to crush him. Ikinalugod ng Diyos ng ating Panginoong Jesus ay makras, ang tawag doon, madurog. Yan, madurog. Mawasak, putting him to grief. Amen? Next verse.
if he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring. So God made him a guilt offering so that God will see his offspring. Sino yon? Tayo! We are the descendants of Jesus Christ. Amen? He will see his, himself, a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hands. Meron pa ba? As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. Nalugod ang Diyos na makita ang kaluluwa ng ating Panginoong Jesus na maghinagpis. Amen. He will see it and be satisfied. By his knowledge of the righteous one, my servant will justify the many as he will bear their iniquities. Therefore, I will allot him a portion with the great, and he will divide the booty with the strong, because he poured out himself to death and was numbered with the transgressors, yet he himself bore the sin of many and interceded for the transgressors. If we want to be like Christ, we have to undergo the same suffering and crushing and marring. Amen! Gusto niyo pang maging kawangis ni Jesus? Bakit? If he will offer himself as a guilt offering. Amen. Kung tayo ay nakakaranas ng sugatang puso at buhay, inaalaw yan ng Panginoon kasi meron siyang kinikinis sa'yo. Meron siyang magandang plano sa buhay mo. Kung paano ang Panginoong Jesus ay naging guilt offering para magkaroon ng redemption ang humanity. Amen? Para mailigtas niya ang buong sangkatauhan. Kailangan niyang magbuwis ng buhay, kailangan niyang mag-suffer, mahirapan, kailangan niyang maghinagpis, kailangan niyang masugatan, kailangan ang kanyang kaluluwa ay makras. Bakit? Dahil gusto ng Diyos sa pagbibigay niya ng buhay, pagtanim niya ng buhay, maraming mga buhay ang dadating. Amen? Kung hindi namatay ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, meron ba tayong redemption? Wala. Kung hindi niya binigay yung kanyang sarili as guilt offering, meron bang kukuha ng guilt natin? Wala. Pero dahil binigay niya yung kanyang buhay as a guilt offering, tayo na may guilt, wala na tayong guilt. Pagdating sa Ama. Amen. Bakit naglugod ang Panginoon na ibinigay siya as an offering? Kasi alam ng Panginoon na ang kasalanan ng tao, ang kalagayan ng tao, mananatiling ganito kung walang isang tao na mananalangin, walang isang tao na magsasakripisyo, walang isang tao na mag-aalay ng buhay. Nakuha nyo? Nagbigay ng kaluguran sa Diyos sapagkat dahil doon ay nagkaroon pa siya ng maraming anak. Tanungin ko kayo, kung wala ba ang Panginoong Jesus, mabuborn again pa kayo? Kung hindi pa siya gumawa ng sakripisyo. Kaya nga, tayong lahat na tumanggap kay Jesus, natatanggap ng kaloob ng pagiging sugatan, ay ginagamit din ng Diyos na maging agents of redemption. Amen? Sa paanong paraan? Okay, i-illustrate ko sa inyo. Halimbawa, ito ay dinatry kong i-practice. I-practice sa aking mga kamag-anak na nagrarally sa EDSA. Madaming panahon kaming mag-asawa, nasasaktan kami. Nasasaktan kami sa kanilang response sa kabutihang ginagawa sa amin. Nagtatampo, nasusugatan kami. Totoo yun. Amen? Dumadating kami sa punto na sasawa kami. Pero kung papatulan namin yung pagiging sugatan namin, magwi-withdraw. Bakit ano ba?
nag-withdraw kami totally sa buhay nila. Ngunit alam namin na kailangan nila yung aming panalangin. Kailangan maranasan nila yung pag-ibig namin. Kailangan makita nila na iba kaming nature. Ibinibigay namin ang aming sarili, resources, pera, panahon, pag-labor, para makita nila. Maramdaman nila ang pag-ibig ni Jesus na unang nagmahal sa amin. Amen? Hindi kami nag-give up. Pag kami mga balita sa bahay, mga news na ganyan, hindi kami kumikibo. Hindi namin sila, yan, hindi kami. Pagka nakawala sila, yun, kumakain kami ng sinukuan. Pero pagka nandun sila, maingat kami. Pagka DCMM, ganon. No comment. Amen? Kasi alam namin uncomfortable sila. Amen? So, ang pinagpa-pray namin na Lord, ang kailangan lang nila ay habag. Kailangan nila, kung hindi kami kung i-judge namin sila, balik yun sa aming sarili. Diba? Ngunit kung mamahalin namin sila at magpapakita kami ng habag, okay, if you offer yourself as a guilt offering just like the Lord Jesus Christ, amen, the Lord will release His favor upon your life. And He will turn that into a weapon so that you can be used as an agent of redemption for the people you are praying for. Why? Because you may not be able to touch their hearts, especially if it's so hard. Diba? But once you touch the heart of God, God will touch their hearts. It's a principle na, Lord, minimeditate ko, paano ko kaya ito gagawin? Nakuha ninyo? Kung tayo ay nasusugatan, at tayo ay nagpapatawad, parang ang Panginoong Jesus, nung siya ay binayubay sa krus, ano ang sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Inoffer niya yung sarili niya as a guilt offering, ipinanalangin niya ang kanyang mga transgressors, naglugod ang Diyos. Amen? Yung taong, dahil talamak siya, okay, talamak. Meron kayong pinagpapray na talamak sa pambababae, talamak sa alak, talamak sa pagdadrugs, talamak sa maling doktrina. Kung sila ay aabutan ninyo ng mercy, kahit anong gawin sa inyo, masasaktan kayo, asawa ninyo, iniwanan kayo, nag-asawa ng 5 pa, yung mga ganon, di ba? Ang hirap kaya yun sa puso. Nakukuha ninyo ako? Ang asawa ninyo, nagtatrabaho, may dollar ang padala, hindi kayo mabigyan. Binibigyan kayo yung kasya lang para kumapit yung buto sa laman. Di ba? Nakakagalit yun, di ba? Pero kung pipiliin mo na ipanalangin, pipiliin mo na mahalin, hindi mo man maabot ang kanyang puso na matigas, naabot mo naman ang puso ng Diyos. At pag naabot mo ang puso ng Diyos, siya ang aabot dyan sa puso na yan. Nakita nyo? That's why woundedness is a gift. You don't look at the person you are praying for, but you fix your eyes on Jesus. Alam mo, nahirapan akong i-preach ito. Naunawaan ninyo po? Okay. So, tignan natin. Ang suffering or ang affliction na nararanasan ng Kristiyano ay hindi katulad ng affliction na nararanasan ng mundo. Kasi iba na tayo eh. Hindi natin dapat i-tolerate ang sakit. Ang sabi ng Diyos, maggalit ka sa sakit. The ones you tolerate will stay with you forever. Huwag mong i-tolerate ang utang. Maggalit ka sa utang.
para lumayas yan sa buhay mo. Huwag mong itolerate yung kasalanan sa sambahayan mo. Maggalit ka sa kasalanan. Amen? Ipanalangin mo yan sa Diyos. At gamitin mo yung sarili mo na kahit ikaw ay nasusugatan nila, huwag mong papatulan yung sugat mo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Sapat ang biyaya ng Diyos. Yung disaster kay Jesus, yung crushing na ginawa kay Jesus, it's not a disaster. It was an opportunity. Amen? To magnify God. Alam niyo, brothers and sisters, pagkasugatan ng ating puso at na-overcome natin yon, nagpakita tayo ng pag-ibig, instead na galit, pagtatampo at kapaitan, doon sa sugat na yon, mas magniningning ang Panginoong Jesus. Wala kayo narinig, ano? Okay. So, alam natin na ang Panginoong Jesus, alam niya kung ano ang reason kung bakit siya dumating, di ba? Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng kanyang sugatang puso at damdamin, in the midst of his suffering, he chose to forgive, he chose to love. He was steadfast. Hindi siya bumigay. Amen? He was true to his calling. He was true to love. He was true to redemption. Pwede naman siyang mag-escape. Diba? Pero hindi niya yun ginawa kasi ang nakasalalay sa kanyang puso at isip ay tayo. Hindi tayo mapapalapit sa Ama. Okay, tingnan po natin ang... So tayo po, kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesus, dapat katulad tayo ng Panginoong Jesus kung paano siya tumugon sa pagkasugat. Okay? Doon po sa bakit kailangan tayo maging katulad ng Panginoong Jesus, to become agents of redemption. Sabi po sa Ezekiel 33 verse 11, say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Amen. Sinabi ko kanina, kung tutularan natin ang ating Panginoong Jesus, who is the Redeemer, di ba, tagapagtubos si Jesus? Kung ikaw ay katulad ni Jesus, dapat tagapagtubos ka rin. Di ba? Ibig mo bang sabihin, mag-aalay ka din ng buhay? Hindi. Amen? Mag-aalay ka ng buhay in a way na ibibigay mo yung mahalaga sa buhay mo, yung meron ka, pero hindi ka mamamatay. Sabi ng Panginoon, offer your bodies as living sacrifice. Hindi na kaya ng Panginoon ng patay na sacrifice. Living sacrifice ang gusto niya. Amen? Bakit? Kasi, ang Panginoong Jesus nasa langit na. Tayo lang ang naiwan dito. So, yung ginagawa niya noon, dapat tayo ang magpatuloy. So, we should be agents of redemption. Amen? So, ang tawag dapat sa atin ay hindi lang Rema Word of God Church, kundi Society of Redeemers. Kasi alam natin na lagi-lagi tayong masusugatan, pero kung ito-turn natin yung sugat na yan, sa pangako ng Panginoon na all things work together for good to those who love the Lord and are called according to His purpose. What is the purpose of God? That we be conformed into the same image with the Lord Jesus Christ. So yun pala ay pakanaan ng Panginoong Diyos para lagi tayong nahuhubog. Kaya nga, sabi ng Panginoon, rejoice in everything. Diba? Again, I say rejoice. Diba? In everything, give thanks. Magpasalamat tayo kung tayo ay nasusugatan because those are opportunities na makita natin ano ang kulang natin sa pamantayan ng ating Panginoong Hesus. Ang kulang sa akin ay pera. Ang kulang sa akin ay wala akong bahay at lupa. Ang kulang sa akin ay pagmamahal. Oh, totoo. Alam niyo ba na lahat ng kakulangan sa material ay nawawala, natutugunan kung tayo
ay mayaman sa espiritual. Dahil kung magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus, hindi tayo maghihirap. Because Jesus is full of wisdom. Amen? Amen. Lahat ng bagay na kulang mo, dahil kulang ka sa karunungan. Ano ang karunungan? Salita ng Diyos. Kung puspos ka sa karunungan ng Diyos, nadidiscern mo ang Holy Spirit, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit will tell you anong klaseng negosyo ang pupuntan mo, saan ka magtatrabaho, saan ka kukuha ng pera. Di ba? Lahat ng kakulangan natin sa buhay, our needs are created for Christ's sufficiency. Kung ito ang need natin, amen, ito ang provision ni God. Di ba? Sabi nga sa SM, we've got it all for you. Lahat ng bagay na kailangan mo for life and godliness, nasa iyo na. But bakit hindi mo maranasan? Because you are lacking in Christ's character. Habang lumalago ka doon, nawawala yung mga needs mo. Bakit ka naman pagpapalain ng Panginoon kung hindi ka naman kalwalhatian sa pangalan niya? E di papahiya mo lang siya? Nakukuha po natin? So doon po lahat nagmumula yon. Okay, so balik po tayo. Ayaw ng Panginoon na ang mga wicked ay mamatay. Kaya pagka ini-compare mo to doon sa Psalm, sabi ng Panginoon, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Di ba? The Lord is not pleased when the wicked dies. If you use your woundedness as an opportunity to redeem those people, the Lord is pleased. Amen? Sabi po ni, tignan natin, ha? Pumunta tayo sa 1 Peter 2:20-24. So, ang ating modelo ay ang Panginoong Jesus. Okay? Basahin natin ng sabay-sabay. For what credit is there if when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? Okay? Ano daw ang mapapakinabangan mo kung ikaw ay pinarusahan dahil ikaw ay nagkasala? Wala, di ba? Halimbawa, ikaw ay hindi nagbayad ng tax. Niresbakan ka ng BIR, ginawa nilang times 100% yung tax mo. Eh di, nag-grieve ka ngayon. Di ba? Pero binibear mo yon with patience. Ganun, example lang. But, if when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it. Ngunit kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ipinagpe-pray mo sila, nagbibigay ka sa kanila, inuunawa mo sila, and nag-e-expect ka because you are doing good, they will be good to you. But, kahit na ginawa mo yon, hindi pa rin sila good sa'yo, di ba nakakainis yun? Okay, sabi niya dito, but if you do what is right and suffer for it, you patiently endure it, this finds favor with God. Amen? Ano yung favor? That is power. So, magre-release ang Diyos ng kapangyarihan. Next. For you have been called for this purpose. Ano daw ang panawagan natin? To patiently endure. Di ba suffering yun? Ay, ayaw nyo talaga ng suffering. Sabi mo, calling mo ang mag-suffer para sa kapakanan ni Kristo. Panawagan natin yon. Amen? Kasi tayo ang kamay, paa, bibig at mata ng ating Panginoong Jesus. Since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Calling daw natin na sundan ang bawat. Jesus is God's pattern for life. He is not only our Redeemer, He is the pattern for living. So kung gusto natin lumakad, katulad ni Jesus, lakaran natin yung nilakaran niya. Nag-forgive siya unconditionally. Di ba? Nagmahal siya, walang kondisyon ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pagpapatawad, proactive. Ang kanyang pag-ibig is redemptive love. Ang kanyang afflictions ay afflictions of love. Dahil sa pag-ibig.
Ang afflictions kasi, ang akala natin doon sa suffering afflictions, yung magkakasakit ka ng cancer. Hindi tayo tatablan ng cancer kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Even if you have cancer, if you are under the Word will heal you. Diba? Ang salita ng Diyos ay medicine sa ating katawan. If you are abiding in Jesus, you will be healed. So yung afflictions ng mundo, hindi yun ang afflictions natin. Yung wala kang makain, yung magkakasakit ka, yung ganito. Hindi yun ang afflictions natin. Ang afflictions natin ay afflictions of love to extend mercy to other people so that they will receive the mercy of God and they will be included in God's family. Di ba ang pinakamabisang gospel ay yung buhay mo? Ang pinakamagandang Biblia ay yung buhay mo na nababasa ng mga tao. So kung ang buhay mo ay para kang Panginoong Jesus na naglalakad, guess what? Jesus is a magnet. He is irresistible. He is glorious. At yun ang punto ng ating pagiging Christ-like, na darating ang panahon, hindi natin pakikiusapan ang mga tao na pakinggan ang magandang balita, kundi sila mismo ang lalapit sa atin. Dahil may glory, dahil may pagbabago ng buhay, dahil may transformation. Amen? Kailan kaya tayo na madaanan lang natin yung ating anino nagpapagaling? Yun ang ating goal. Pwede ba? Na kung kailangan natin magbayad, pupunta lang tayo sa palengke, ang ibebenta sa atin na tuna, na yung, bibili ako ng ulo-ulo. Yung binili mong ulo-ulo, meron doong diamond. Is that possible? Yes! Yes, it is. Ang brother-in-law ko, nagkaroon ng cardiac arrest the other night. Hindi ba, pagka yung nagurok, gumanon, tapos umihi, patay na yun, di ba? Tama? Patay na yun. Pagka merong naka-cardiac arrest, na gumanon na, puti na lang ang nakikita mo sa mata. Nasaan si Doktora Fe? Tama, Doktora Fe? Yung asawa mo, di ba? Wala namang gumanon lang, nag-snore lang nagurok, sabi nila sa English. Tapos umihi. Wala na, hindi na nakalabas sa banyo, patay. Yung brother-in-law ko, ganun ang nangyari sa kanya. Puti ang mata, maitim na, matigas na, parang poste ang kamay, sabi ng sister ko. Ginawa niya, kumuha sila ng kapitbahay, dahil malaking lalaki siya. 5, 6 na lalaki ang nagbaba sa kanya mula sa second floor para madala sa ospital. All the while, hindi siya tinitingnan ng kapatid ko. Ang ginagawa lang ng kapatid ko, tangs. Buhay. Nasa Makati Medical Center. Hindi natin hihintayin na maging in every step of the way. Kailangan tayo maging Christ-like sa response. Hindi tayo magiging perfect kahit kailan. But in a particular situation, in a particular time, kung ano ang nangyari sa atin at kumapit tayo sa Panginoon, manalangin tayo and ask for the mercy of God, a miracle will happen. Sabi ni Jesus, the things that I do, they will do also. Because I go to my Father, John 14:12, di ba? It doesn't mean na miracles lang ang pwede nating gawin. It means na kung paano siya nag-suffer sa kanyang woundedness, ganun din ang gusto ng Panginoon. In the midst of woundedness, Jesus said, Father, forgive them. And what happened? Because of his relationship to the Father, the veil in the temple was cut from top to bottom. Amen. Revealing God. Nagkaroon ng open heaven. When we pray the same thing to the people who wounded us, heaven will open. Amen? Kaya lang, ang tendency kasi natin, pagka tayo ay nasaktan, back off. Pagka tayo ay nasaktan, withdraw. Pagka tayo ay nakasakit ng we tend to move towards what is pleasurable. What is easy. Rather than stay in that
woundedness and ask the Lord, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang kulang ko sa'yo na ibinibigay mo? Ine-expose niya yung mga boundaries natin. Di ba? Okay, next. So, puntahan natin. Sabi niya dun sa 1 Peter 2:20-24. Next verse na ba tayo dyan? Who committed no sin nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself, basahin nyo, and he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you were healed. If you will be like Jesus, by your wound, other people will be healed. Nako, ang hina. By our wounds, people will be healed. Amen? Praise the Lord. So, yan daw ang panawagan natin. By our wounds, people will be healed. Amen? So, ang Panginoon ay meron siyang ginagawa na mas higit sa iyong buhay. Okay. Si Apostol Pablo was so identified with Christ. Makita ninyo ang puso ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Doon sa desire ni Apostol Pablo, na maka-identify siya fully with the Lord Jesus, sinabi niya, gusto ko siyang makilala that I may know Him. Di ba sabi natin, Jesus learned obedience from the things He suffered. Hindi niya natutuhan ang obedience sa paanan ng isang rabay na nagtuturo sa kanya. Although binigyan siya ng information. Natutunan niya ang sumunod sa Ama sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At ang mga Kristiyano ngayon, pagka merong binigyan mo ng pagtitiis, aalis na sila. Kaya nga lagi, kailangan mag-preach ka ng friendly. Ano yon? Ano nga yun? Message. Amen? Hindi ka makaka-endure kung gano'n ang gagawin mo. Ano ang fellowship? Ano ang fellowship of His suffering? Paano nyo naintindihan the fellowship of His suffering? Kung ano ang tinis ng Panginoong Jesus, ganun din ang titiisin natin. Kung paano nagmalasakit ang Panginoong Jesus, ganun din ang pagmamalasakit natin. Amen po ba? And then sa Colossians, 2 Corinthians 4:7-12, matatapos na po tayo. Kaya nga makikita natin ang buhay ni Apostol Pablo, pagka trinace mo sa Bible, napaka-precious na buhay. Tingnan mo. But we have this treasure in earthen vessel, that the excellence of the power may be of God and not of us. Amen? Ano yung power na yon? Yung grace, yung biyaya, di ba? Yung kapangyarihan. Okay, next. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Who is your keeper? God, Jesus is your keeper. Kahit anong gawin sa'yo. Di ba? Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Amen? Natutunan na natin ang Christianity, pero hindi pa natin na ipapakita si Kristo sa mga tao. Amen? Fellowship of His suffering. Kung ano ang nasuffer niya, masasuffer mo din because you are an agent of redemption. Amen? Colossians 1:24. Colossians 1:24. I now rejoice in my sufferings for you and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ
for the sake of His body, which is the church. Pastora, parang hindi yata yan nag-a-agree sa doktrina ko. Kasi the work of Jesus was finished on the cross. Diba? It is finished! Sabi ni Lord, diba? Tapos sasabihin mo ngayon, I now rejoice in my... The Apostle Paul can rejoice in his sufferings because he knows that God will turn it into weapons for the redemption of people. Sabi niya, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ. May kulang ba sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Walang kulang. Hindi natin, we are not taking Jesus' place. Jesus is taking our place. Ang kulang doon sa afflictions ni Christ ay yung manifestation sa ating buhay. Nakikita ba sa ating katawan yung nakita sa katawan ni Kristo noon? Kumpleto yung kanyang sacrifice. Ang kulang lang ay yung manifestation. Kaya nga sabi sa Romans 8:26, the whole creation is groaning for the manifestations of the sons of God. Sabi ni Beng. Naintindihan mo kaya, Beng? Di ba, buti na lang may susunod pa na service. Ang kulang dito, hindi natin ipapakita ang kapangyarihan ng pagiging sugatan. I bet you lahat tayo dito may sugat sa puso. Amen? Kung honest ka sa sarili mo, meron kang sugat sa puso. Diba? But the Lord is telling you today, forgive. And turn that as a weapon to redeem the person who wound you. Sino yung nanakit sa'yo? Ngayon ba, pagka sinabi ko sa'yo, puntahan mo yung taong nanakit sa'yo at humingi ka ng patawad. Ngayon, dito lang. Kaya mo kaya? Kaya sabi niya, for the sake of His body. If we are wounded and we do not extend mercy and forgiveness, there will be division in this church. You will destroy the unity of the body. And the blessings of God will be blocked. Sa'yo at saka sa... Alam nyo ba na if there is strife in the body, walang anointing. Kahit na mag-preach ako sa inyo maghapon, wala kayong mauunawaan. Kasi may block ang presence ng Panginoon. Amen? Okay. So sabi ng Panginoon, as He is, so are we in this life, in this world. So, kailangan endeavor natin, mga kapatid, kung paano tayo mag-respond sa offense, sa woundedness, sa napiperceive natin na sinugatan tayo ng ating mga kapatid, o hindi ka binayaran ng utang, o ichinismis ka, o hindi ka pinakanta sa worship team, o dinisiplina ka, hindi ka, offended ka talaga dun, Meng, hindi ka pinasayaw, nag-practice ka, hindi ka binigyan ng alam mo ang liliit na mga bagay, amen? Pero once you release forgiveness, when Jesus said, Father, forgive them, biglang bumukas ang langit. Pagka ngayong umagang ito, pinatawad mo yung tao na yon, bubukas ang langit sa buhay mo. Amen? Okay. So, 2 Corinthians 4:16-18. Therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Minsan, sinasabi natin, di ko pa kaya ngayon. Siguro bukas. Sister, 2007 pa yan eh. Di ba? Nag-take root na, di ba? Okay. Even for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Isipin mo na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Amen? So yung nararanasan pa natin dito, light lang yan.
Hindi pa nga tayo ikinocrucify. Amen? Ang i-crucify mo lang, yung flesh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 6:24, calling natin na mag-suffer, take up your cross and follow me. Ano yung cross mo? Ha? Ano ang i-crucify? Kaluluwa, isip, o katawan? Katawan. I-crucify mo yung katawan mo. Amen? Na gustong magmalaki, na ayaw magpatawad. Amen po ba? So, meron po ba kayong natutunan? Meron pa yata tayong hindi na ilagay dyan na alam niyo po, ang woundedness kaloob ng Panginoon. Sabi mo kaloob. Sabi mo, Lord, tinatanggap ko ang kaloob ng pagiging sugatan. Sabi mo, alam ko sa aking buhay na ito, lagi akong masusugatan ng mga taong minamahal ko, pinaglilingkuran ko, mga kaibigan ko, na pinagkatiwalaan ko. Ngunit, Ama, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ako ng biyaya na magpatawad, lumimot. Gagamitin ko, Panginoon, ang mga sugat na ito upang magkaroon ng pagkakataon ang mga tao sa paligid ko na makaranas ng habag mo. Sabi mo, ako'y nalulugod amang Diyos na maging vessel mo, agent mo, Panginoon, sa kaligtasan ng ibang tao sa pamamagitan ng sugat ko. Paniniwalaan ko na ang mga sugat na ito, na incurable,